Kalmado lang si Haring Matanda. At sa huli, ang mabait na batang si Lioli ang nag-text sa grupo. 6 na minuto. Mahal na Hari, kinakabahan po ako. Ang mga miyembro ng chat group ay naghihintay sa sandali ng pagsisimula ng pagsubok. Bawat minuto, patuloy silang nagte-text sa grupo. 5 minuto pa. Ate, huwag kang kabahan. Nandito tayong lahat. 4 na minuto. Sabik na ako. 3 minuto. Sa sandaling ito, tinawag ni Chen Bai sina Song Zekiong at ang iba pa. Halika kayo rito. Tingnan ninyo. Ngayon, 10 segundo na lang ang natitira. Dito, sa malawak na silid sa high-end na villa ni Song Zekiong. Matatanaw ang buong tanawin ng lungsod. Ipinasok ni Chen Bai ang kamay sa bulsa ng pantalon. Tumingin sa malayo, at nagpatuloy. Hindi magtatagal. Ang mapayapang tanawin na ito ay magiging bahagi na lamang ng nakaraan. Ang 3 babae sa likuran niya ay sumunod din sa paghihintay. Nakatingin sa labas. 7 segundo pa. Malapit nang salubungin ng mundong ito ang katapusan. Nanginginig ang buong katawan ni Song Jia. Umiiyak siyang sinabi kay Ali. 5 segundo na lang. Ate Ali, natatakot ako. Pinanatili ni Ali ang kalma. Pinakalma siya. Huwag kang matakot. 4 na segundo pa. Tahimik na nanood si Song Zekiong. Hindi nang ahas kumurap. Mahigpit na hinawakan ni Suzin ang 2 piraso ng papel. Pinipigil din ang hininga habang nanonood sa labas. 3 segundo. Hindi nang ahas gumalaw si Luli. Mahigpit niyang kinagat ang labi. Sinusubukang magpakatatag. 2 segundo pa. Nahuli ni Chen Bai ang mahalagang sandali. Sumigaw siya. Isa. Ang sandaling ito. Matagal nang hinintay ni Chen Bai. Ito ang sandali para sa kanya na manakop at maghayganti sa mga naranasan niya mula sa nakaraang buhay. May matatag na tingin. Sinubukan ni Chen Bai na kumalma. Ngunit sa kaibuturan niya ay ang pag-aalala at matinding panloob na pakikibaka. Ngayon, 15 ng Hunyo, alas 12 ng hating gabi. Bumaba ang pagsubok. Ang mga lungsod ay tila nabahiran ng pulang dugo. Ang buwan ay kakaibang laki. At maging ang buwan ay parang nabahiran ng dugo. Ang kapaligiran ay naging madilim at nakakatakot. Sa mundo ngayon, parang impyerno na. Ang mga gusali ay gumuho at nakahandusay. Ito na ba ang katapusan ng mundo? Ang pagsubok sa katapusan ng mundo ng Lamxing ay opisyal nang nagsisimula. Upang mabuhay, ang sangkatauhan ay dapat maging evolver. Ginagamit ng mga evolver ang kanilang mga talento at kakayahan. Kasabay nito, maaari silang mapataas ang antas sa pamamagitan ng pagkakamit ng karanasan. Ang ibang mga lahi na lumitaw dahil sa hamon ay makikilahok din sa labanang ito ng buhay at kamatayan. Sa lugar ng pagsubok ng lahat, ang Lamxing ay lilito ang hindi mabilang na mga lihim na kaharian at mga bitak sa mundo. Kung ito ba ay magiging panganib o pagkakataon ay mapagpasyahan ng iyong sariling lakas. Gamitin ang buong lakas upang lumago at mag-evolve. Pagkatapos ng sandali ng pagsisimula ng pagsubok, ang orasan ng panahon ay nakumpleto na ang pagkilala sa may-ari. Nagsisimula ng kumonekta. Nang mapansin na ang orasan ng buhangin na nakasabit sa kanyang leeg ay nagsimulang umilo. Nagulat si Chen Bai at tumingin pababa. Pagkatapos ay nag-isip siya. Orasan ng panahon, kinikilala ang may-ari. Ang orasan ng buhangin ay lalong nagniningning. Ngayon, natatakot siyang malaman ng iba ang tungkol dito. Nag-isip si Chen Bai. Hindi maganda. Nandito pa rin sila. Hindi pwedeng malaman ng sino man ang tungkol sa orasan ng buhangin. Agad na nagutos si Chen Bai sa lahat. Kayong lahat, lumabas kayo. Bigla, tila may kakaibang nangyari. Nanlaki ang mga mata ni Chen Bai. Nautal siya. Kayong, sa harap ng kanyang mga mata. Sina Song Zekiong, Ali, at Suzin ay pawang nanigas. Nawala ang lahat ng kulay sa kanilang mga katawan. Ang kanilang balat ay naging itim. Ang 3 babae ay nakatayo na parang 3 estatwa. Natakot si Chen Bai hanggang sa mawala ang kanyang kaluluwa. Hindi siya makapagsalita. Pagkatapos ay bigla siyang sumulyap sa paligid. Ang tanawin sa labas ngayon ay nawalan na rin ng kulay. At ang lahat ay tila huminto. Mas totoo pa, ang buong mundo ay naging kulay negatibo. Nagulat si Chen Bai. Nag-isip, ang eroplano ay bumabagsak, ngunit natigilan sa himpapawid. Hindi lamang materyal na bagay, kundi pati na rin ang espasyo at oras, lahat ay tila huminto. Natigilan si Chen Bai ng matagal. Tumingin siya sa paligid. Naguguluhan na parang baka na may sombrero, Vietnamese idiom for utter confusion. Pagkatapos ay tulala sa kanyang isip. Huminto na ba? Ang orasan ng buhangin ay lumulutang sa isang walang hanggang espasyo. Dito, parang kalawakan. Si Chen Bai ay tila nahulog sa isang ilusyon. Sa paligid niya ngayon ay mga kislap ng liwanag na parang mga bituin sa kalawakan. Isang mahiwagang lihim na kaharian. Ang maliit na orasan ng buhangin na nakasabit sa kanyang leeg ay nagsimulang umilo at magniningning.
Naglalabas ng mga kumikinang na sinag ng enerhiya. Hindi maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya. Labis na naguluhan si Chenbai. Hinayaan na lamang niyang mangyari ang lahat ng walang magawa. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang abiso na kumpleto na ng orasan ng panahon ang koneksyon. Lumitaw ang isang panel ng sistema na may nilalaman, orasan ng panahon, nakabigkis sa kaluluwa. Bumalik sa anumang nakaraan, aktibo, maaari kang bumalik sa anumang punto sa nakaraan at burahin ang lahat ng nakuha sa nawalang timeline. Natitirang cooldown, 72 taon, 6 na buwan, at 7 araw. Ang kasanayang ito ay hindi maaaring mabawasan ng anumang epekto ng kasanayan o kagamitan. Pagkabasa nito, noon lamang naintindihan ni Chenbai ang dahilan kung bakit siya maaaring muling isilang. Nagbulong siya sa sarili, bumalik sa nakaraan. Mukhang dahil nga sa orasan ng panahon kaya ako nakapag-rebirth. Pagkatapos ay isa pang abiso ang nagdagdag sa pagkagulat ni Chenbai, pagpapanatili ng estado, at binasa ang panel ng abiso na nagpapakita, pagpapanatili ng estado, aktibo, markahan ang kasalukuyang pisikal at mental na estado. At estado ng kasanayan, walang cooldown. Pagbasa ng estado, aktibo, basahin ang nakasave na estado. Ang pagbasa ay hindi nakakaapekto sa mga item at alaala na napanatili. Cooldown, 1 oras. Pambukas na panalikop tandang pananong pansarang panalikop. Nakalak kinakailangan ng paggamit ng Azul Connection. Nang maintindihan ang nais iparating ng sistema. Puno ng interes si Chenbai na nag-isip. Isang napakalakas na life-saving skill na ganito. Kamangha-mangha. At 1 oras lang ang cooldown ng pagbasa. Bumalik sa kasalukuyan. Sa isang iglap, ang lahat ng naramdaman at nakita ni Chenbai kanina ay bumalik na sa normal. Lumapit si Song Zekiong sa kanya. Mukhang hindi maintindihan kung ano ang nangyari. Nag-aalalang nagsalita, pakiramdam ko ay tinawag ninyo kami kanina. Mayroon po ba kayong tagubilin? O nagkamali lang ako ng dinig? Lumingon si Chenbai kay Song Zekiong na may napakaseryosong ugali at nagbigay ng gawain sa lahat. Hindi ka nagkamali, lahat kayo. Mabilis na kumpirmahin ang kaligtasan sa ating vilya. Napakadelikado ng gabi. Sabihan ang lahat na maging alerto. Agad na magsimula sa paglilinis ng vilya pagsikat ng araw. Ang 3 magagandang babae ay sumunod lahat kay Chenbai. Sabay-sabay silang sumagot. Opo, kinabukasan. Ang tanawin ng lungsod ngayon ay mukhang napakalungkot. Lahat ay gumuho, at maraming gusali ang malubhang nasira. Sa vilya ni Song Zekiong. Lumabas sina Chenbai at Song Zekiong sa pangunahing pinto. Sa ibaba ng hagdanan, napakaraming zombie na nagkakagatan sa isa't isa. At mga taong nagsisikap tumakas. Mabilis na bumaba si Song Zekiong at inilabas ang isang Purple Crystal Pupil S-Rank. Ang Purple Crystal na ito ay nagniningning ng lilang espiritual na liwanag. Lumitaw ang panel ng abiso. Sinusuri ang item na ito. Purple Crystal Pupil, S-Rank, nagko-convert ng mga item sa Amethyst o nagiging Amethyst para sa pag-atake at depensa. Bukod dito, mayroon pang karagdagang kagamitan si Song Zekiong, ang Insight Crystal IB Rank. Sa harap ng kanyang mga mata, lumitaw ang isang bilog na sistema. Sinusuri ang data. Lumitaw ang panel ng abiso ng sistema. Sinusuri, tumaas ang lakas. Lakas ng espiritu. Insight Crystal Eye. Maaari mong suriin ang mga katangian ng target at ang pagbabago ng epekto depende sa pagkakaiba ng lakas ng espiritu. Lumitaw sa harap ng mga mata ni Song Zekiong. Sinuri ng Insight Crystal Eye ang zombie na papalapit sa kanya. Karaniwang zombie, lalaking matanda. Ang kagat nito ay maghahawa ng zombie virus. Ang kahinaan ay ang ulo. Napakadali kapag may ganito kahusay na pantulong na item. Agad na tinaga ni Song Zekiong ang ulo ng zombie. Swish, asterisk, isang hiwa. Nahati sa 2 ang zombie. Si Song Zekiong, na sinanay ni Chenbai, ay napaka-profesional na. Sa kabilang banda, marami pang mga tulalang zombie na naghahanap ng amoy ng tao. Mula sa malayo, may anino ng isang pamilyar na babae na nakatayo sa isang mataas na gusali si Ali ito. Napakakol ng kanyang dating. Umupo siya para kumuha ng buwelo. Mahigpit na hinawakan ni Ali ang kutsilyo sa kamay. Ipinakita ng panel ng sistema na siya ay may Assassin's Path A rank. Assassin's Path, A-Rank, nakatagong hininga at mahirap matuklasan. Tumaas ang sensitivity ng lakas. Ang agility sa dilim ay dagdag 30%. At ang attack speed ng unang atake sa target ay dagdag 100%. Kumuha ng buwelo si Ali. Lumipad pa itaas. Tanging isang itim na guhit ang makikita. Mabilis niyang iwinasiwas ang kutsilyo mula sa isang lugar patungo sa iba pa ng may gun at kalinisan. Ang mga zombie ay nagpatong-patong. Bumagsak na parang dayami. Hindi may kakaila na siya ang astig na Big Sister. Bigla,
Sa lobby ng villa ni Song Zekyong, may isang security guard na nakaitim na damit at itim na salamin. Buhat ang isang lalaking walang malay na may maitim na bilog sa ilalim ng mata. Sumisigaw. May nasugatan na survivor. Si Suzin naman, sa kabilang banda, ay gumagamit ng espiritual na lakas sa dalawang kamay. Pinapagaling niya ang mga nasugatang biktima. Nakita niya ang dumating at sinabi, "Turukan mo siya ng zombie virus serum. Gagamutin ko siya agad." Nagising niya ang Super Fast Recovery B rank. Super Fast Recovery B rank, ang bilis ng paggaling ng mga sugat at lakas ng sarili ay lubos na tumataas. At maaari mo itong aktibong gamitin sa iba. Sa labas, ang tanawin sa gabi ay medyo tahimik at payapa. Hindi na kasing gulo tulad kanina. Casual na pumasok si Chen Bai sa silid at nagsalita. Sa tingin ko, hindi naman masyadong masama ang kasalukuyang sitwasyon. Narinig ito ni Luli. Lumingon at sumagot, "Tama ka. Salamat sa iyong pag-aayos noon." Ang lugar, mga tao, at pagkakataon ay nasa ating mga kamay. Lumipat siya sa balkonahe. Tumingin sa ibaba, napakaraming tauhan at napakaraming supply at proteksyon. Maingat na nagulat si Luli. Sa ngayon, walang anumang hindi inaasahang insidente na naganap. Naramdaman ni Chen Bai ang mas kapanatagan. Tumingala siya sa langit at sinabi, "Sige, kung gayon, ipinagkakatiwala ko ang lugar na ito sa inyo. Mayroon pa akong ibang kailangang gawin." Masayang tumingin si Luli sa kanya. Sumagot, sige po." Biglang lumipad si Chen Bai paitaas na parang hangin. Ang bilis niya ay napakabilis na tanging isang haligi ng hangin ang makikitang tumutusok paitaas. Ito ay may side effect din na itaas ang palda ni Luli. Namula siya sa hiya at tinakpan ito. Maya-maya, sa kalsada ng bundok ng Dongshan, mabilis na tumakbo si Chen Bai sa mahabang kalsada na parang aipo-aipo. Sa isang iglap, wala na siya. Sa sandaling ito, nag-isip siya. Ang maagang yugto ng pagsubok sa katapusan ng mundo ay medyo magulo dahil ang ilang bagay tulad ng mga sasakyan at baril ay hindi magagamit. Habang tumatakbo at lumilipad sa bilis na parang lumilipad, dinaanan niya ang mga ilog at lawa. Tinantya ni Chen Bai sa sarili. Ngunit sa bilis ko ngayon, siguro ay makakarating ako sa oras. Sa unang araw ng pagbaba ng katapusan ng mundo. Bago ako muling isilang, nakita ko ang bagay na iyon sa himpapawid ng Jiangcheng University. Lumitaw ang isang simbolo. Matagal bago ko nalaman kung ano ang ibig sabihin ng simbolong iyon. Nang maglaon, nagsisi ako dahil hindi ako nakarating sa oras. Pinanatili ni Chen Bai ang kanyang diwa. Determinado niyang sinabi sa sarili. Sa pagkakataong ito, kailangan kong makuha ang pagkakataong iyon. Sa Jiangcheng University, ang makulimlim na ulap at kulay abo na langit ay bumalat dito. Ginagawa itong mas madilim kaysa dati. Ang ating bida ay sumisipsip ng virus mula sa mga zombie. Hindi na kailangang sabihin. Sa ilang sandali lamang, nakahandusay na sila sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkatapos, tumingala siya, ngumiti ng may kasiyahan, at sinabi, "Nandito na. Ito na nga ang lugar." Lahat ng Evolver ay labis na gustong makita ang simbolong ito. Sa kalangitan, lumitaw ang isang kakaibang penomeno. Kulay pula na parang apoy. Malabong lumitaw sa likod ng mga ulap, habang tumatakbo para sa kanyang buhay. Nag-isip si Chen Bai. Ang simbolo ay nagpapakita ng imahe ng avatar ng isang Diyos na bumababa. Napakalapit na ng lugar na ito, nasa harapan ko na mismo. Bigla, may isang paanang kung sinong lalaki ang malakas na tumapak. Nakakuha ng atensyon ni Chen Bai. Malakas na sinabi ng taong iyon, "Evolver dyan, pakiusap, huminto ka." Isang lalaking may malaking ilong. Suot ang sombrero na tumatakip sa kanyang mga mata. At nakasuot ng puting balabal. Tumawa siya habang nagsasalita. Sa maagang yugto ng pagsubok, isang batang kasing lakas mo ay hindi madalas makita. Isa akong mangangalakal. Interesado ka bang makipagkalakalan sa akin? Nang mapagtanto na ito ay isang hindi pangkaraniwang tao, agad na lumingon si Chen Bai. Mas mapagkumbaba siyang nagsalita ng mas maingat. "Hindi ko magagawa iyon. Ang makipagkalakalan sa isang tulad ninyo ay isang malaking karangalan para sa akin." Itinaas ng misteryosong lalaking ito ang dalawang kamay at sumagot, "Kalakalan lamang ito sa isang mangangalakal. Ano naman ang karangalan doon?" Dahan-daang lumapit si Chen Bai. Ngumiti siya ng malapad at nagpakita ng labis na pagiging palakaibigan. Pagkatapos ay nagsimula siyang magpakita ng paghanga sa taong ito. Nagpahayag, "Narinig ko na po ang inyong banal na pangalan. Hinangaan ko kayo sa pamamagitan ng simbolo. Araw at gabi kong inaasam na makita kayo. Mabait, makatarungan, mapagbigay, mayaman, at makapangyarihan." Sa harap ng lalaking nagpakilalang misteryosong mangangalakal na ito, ang ugali ni Chen Bai ay puno ng paggalang habang yumuyuko sa harap niya.
Masiglang tinawag ni Chen Bai ang kanyang pangalan. Diyos ng kalakalan, Ginoong Li Do. Ang lalaking may anyo ng isang mayamang mangangalakal na ito ay isang Diyos ng kalakalan. Ang pangalan niya ay Li Do. Maaaring kailangang ipagpalit ni Chen Bai ang isang bagay na mahalaga dito. Sa Jiangcheng University, napakadilim ng tanawin. Ibinigay ni Li Do kay Chen Bai ang isang makintab na berdeng card. Sinagot niya ang papuri ni Chen Bai. Sobra naman ang papuri mo. Sobra naman. Sa tingin ko, mayroon tayong magandang kapalaran sa isa't isa. Itong regalo ko sa iyo bilang tanda ng ating pagkikita. Medyo maliit ang pangangatawan ni Li Do. Sinikap niyang iabot ang card ng malapit para makita ni Chen Bai ng malinaw at sinabi. Ito ang gold membership card ng aming Goblin Merchant Guild. Ang pagbili ng mga props sa Goblin Merchant Guild ay may diskwento. Iniabot ang kamay upang kunin ang card. Sa panlabas, mukhang napakasaya at interesado si Chen Bai. Dahil kilala niya na ang taong ito. Sa kanyang kalooban, nag-isip siya. Nakita ko na siya sa nakaraang buhay. Hindi siya immune sa mga papuri at pambabola. Napakabilis talaga. Isang napakalaking kalamangan. Pagkatapos, kinuha niya ito at sinabi, salamat po, talagang napakabait ninyo. Tulad ng mga sabi-sabi, ibinuko ni Li Do ang dalawang braso. Mukhang handang-handa, nagsimula siyang dumiretso sa punto. Sige, dahil pumayag ka ng makipagkalakalan. Ipapakita ko sa iyo ang aking mga dekalidad na produkto. Agad na lumitaw ang dalawang detalyadong impormasyon tungkol sa dalawang item na gusto niyang ipagpalit. Sa kanan ay ang Scroll of Thunderwalker Job Change S-Rank. Kontrolin ang kidlat, patibayin ang iyong katawan gamit ang kidlat. Kontrolin ang kidlat upang puksain ang mga kaaway. Kasabay nito, mayroon ding napakalakas na kakayahan sa malapitang laban. Halaga ng palitan, S-Rank Soul Shard X500 o gintong barya. Sa kaliwa ay ang Word God's Kiss S-Rank. Isang maalamat na sniper rifle. Tanging mga eksperto lamang sa baril ang makakagamit nito. Ito ang obra maestra na nilikha ng Goblin at ng Diyos ng kalakalan na si Li Do. Labis na nagulat si Chen Bai. Nanlaki ang kanyang mga mata. Humanga, ito ang Scroll of Thunderwalker Job Change. Sa nakaraang buhay, kaya pala dito ito nabili. Marami pa palang mahahalagang job props. Pagkatapos ay nagpakita siya ng panghihinayang. Naglabas ng malungkot na ekspresyon. Nagpatuloy. Paumanhin po, Ginoong Li Do. Gusto ko sana ang mga ito. Ngunit sa ngayon, hindi ko pa kayang bilhin. Nang marinig ito, iwinagayway ni Li Do ang kamay. Agad na naglaho ang dalawang panel ng impormasyon. Hindi rin siya madaling magbaba ng presyo o magbigay ng libre kahit kanino. Sinabi ni Li Do, alam ko na kasisimula pa lang ng pagsubok. Ang mga evolver ay walang gaanong pera. Ngunit ang mga dekalidad kong produkto ay hindi basura. Magsikap kang makakuha ng yaman. Saka tayo muling makikipagkalakalan. Sumimangot si Chen Bai. Tahimik siya at walang nakakaintindi kung ano ang iniisip niya. Handa nang umalis si Li Do nang tawagin siya ni Chen Bai at nagsabi ng mahabang linya. Ginoong Li Do, kahit hindi ko kayang bilhin ang inyong mga produkto, narinig ko na ang mga Diyos ay hindi maaaring direktang sumali sa pagsubok. Nang marinig ito, sumulyap si Li Do sa kanya na may pagtataka. Kailangang mamuhunan sa mga evolver para kumita mula sa pagsubok. Pagkatapos ay yumuko si Chen Bai. Nagsalita ng mas seryoso. Sigurado akong nandito kayo na may intensyong mamuhunan. Hindi po ba? Naging interesado si Li Do. Lumingon. Ang kaliwang mata niya ay nagniningning nang marinig ang pagkakataon na kumita. Tumawa si Li Do. Haha, batang ito. Hindi ka pala kakaunti ang alam. No, gusto mong mamuhunan ako. Agad na sinunggaban ni Chen Bai ang pagkakataon. Napakadelikado niya nang banggitin ang isang kayamanan na nais niyang hiramin mula kay Li Do. Narinig ko po na mayroon kayong isang kayamanan na pinupuri ng mga Diyos. Walang evolver ang makakatanggi dito. Ipuhunan ninyo ito sa akin. Hindi kayo magsisisi. Medyo matagal na silang nag-uusap. Naglabas si Li Do ng isang upuan para makaupo habang kausap si Chen Bai. Umupo siya ng nakadekwatro. Mayabang na binanggit ang kondisyon at nagtanong. Ang pamumuhunan ay dapat may kita. Iyon ay isang prop na hinahangad ng lahat ng Diyos. Saan mo ibabatay ang paniniwala na magagamit mo ito para kumita ako? Kilala akong kuripot at makasarili. Frankang tumingin si Li Do kay Chen Bai. Nilinaw, kahit na ikaw ang taong hinahangaan ko, hindi ako gagawa ng negosyong malulugi para sa iyo. Sa isang iglap, ipinakita ni Chen Bai ang kanyang braso na nagmutate sa matutulis na kuko mula sa kakayahan ng kanyang Virus Monarch. Sa harap ni Li Do, kinuyam niya ang malaki at magaspang na kamay na iyon at nagsimulang ipakita ang lakas. Ang lilang kulay sa braso ay naging mas maliwanag. Mula sa likuran ni Chen Bai, lumitaw ang isang halimaw, ito ang anyo ng Virus Monarch.
Ipinakita ni Chen Bai kay Li Do ang kanyang talento at kasalukuyang antas. Sinabi niya, pakiusap, tingnan ninyo, ito ang aking kakayahan. Ang pagiging astig ni Chen Bai ay labis na ikinahanga ni Li Do. Pumalakpak siya bilang papuri. Aba, ito pala ay 3S rank na talento. Isang napaka-espesyal na talento. Iba sa mga talentong alam ko. Pagkatapos, puno ng interes, tumingala siya upang kausapin si Chen Bai. Ang pagsubok sa lamshing ay talagang napaka-interesante. Talagang nakakaakit, ngunit wala akong balak na ipuhunan ng kayamanang iyon ng ganito kaaga. Paika-ikang tumayo mula sa upuan. Nagbigay si Li Do ng desisyon. Sige na nga, bata, nagpa siya akong bigyan ka ng pagkakataon. Kailangan mong pahalagahan ang pagkakataong ito. Pagkatapos ay nagpahayag siya. Kung hindi ko nakita ang iyong talento, ang iyong katawan ay wala namang anumang banal na aura, hindi ako papayag. Naging masigla si Chen Bai. Ang kanyang mga mata ay parang nagniningning. Nagbulalas. Maaari ko nang makuha ang mahalagang puhunan na iyon. Hindi pa sapat, hindi ganoon kadali. Itinaas ni Li Do ang dalawang daliri. Come up away. At pinutol ang sinabi ni Chen Bai. Ang talento ay hindi kumakatawan sa hinaharap. Sa mga Diyos, mayroon ding may talento na A-rank pababa. Pagkatapos ay itinuro niya si Chen Bai at pinaalalahanan. Kung gusto mong makuha ang pinakamataas na puhunan mula sa akin, kailangan mong gamitin ang iyong sariling lakas at paglago upang patunayan ang iyong halaga. Maya-maya, lumitaw ang isang panel ng impormasyon mula sa sistema. Paalala ng misyon, ipinamahagi na ng Goblin at ng Diyos ng Kalakalan na si Li Do ang 3S rank na misyon, ang huling puhunan unang yugto. Tatanggapin ba? Pagkabasa ng panel ng abiso sa harap niya, natigilan si Chen Bai ng ilang minuto. Ang ating bida ay kinuha ang lahat ng kanyang kalma. Nagpa siya, at sumagot, tanggapin, ito ay maituturing na rin na pumirma si Chen Bai ng isang kontrata. Nagpakita ng isang gintong barya sa kanyang kamay. Sinabi ni Li Do kay Chen Bai, kapag natapos mo ang misyon, maaari mong gamitin ang gintong baryang ito upang ipatawag ang aking imahe. Pagkatapos ay itinapon niya ang gintong barya patungo kay Chen Bai at nagpatuloy. Sana ay hindi mo ako paghintayin ng matagal. Nasalo ni Chen Bai ang gintong barya gamit ang dalawang daliri. Agad na nagtanong tungkol sa kayamanan. Ginoong Li Do, hindi ko alam kung maaari ninyong ipakita sa akin ang kayamanang hinahangad ng mga Diyos. Napakahanda ni Li Do. Madali niyang ipinatawag ang isang libro na nababalot ng maraming espiritual na lakas at gininto ang liwanag. Sumagot si Li Do ng napaka-normal. Siyempre pwede. Ito ang Dual Profession Job Change Scroll, espesyal na Prop 3S rank. Pinapayagan itong gumamit ng dalawang full-time na propesyon ng sabay. Doble ang paglago ng katangian ng propesyon. Ang mga bonus sa katangian at kasanayan ay epektibo ng sabay. Nang makita mismo ang S-rank na pantulong na item, sabik na nag-isip si Chen Bai. Dalawang propesyon. Pinaglapit ni Li Do ang dalawang kamay. Naglaho ang lahat ng imahe. Hanggang dito lamang ipinakita ni Li Do kay Chen Bai. Habang ngumingiti ng may lihim, sinabi niya ang huling salita. Sige na, bata, tapos na ang kalakalan. Dapat na akong umalis. Unti-unting lumabo ang katawan ni Li Do na parang multo. Handa na siyang lumipat sa ibang lugar. Masaya siyang nagdagdag ng ilang salita ng palem kay Chen Bai bago umalis. Ang hindi inaasahang ani ngayon, talagang nakakatuwa. Maya-maya pagkaalis ni Li Do, sana ay makumpleto mo ang pagsubok. Nag-iisa na lamang si Chen Bai na nagsasaliksik sa harap ng panel ng sistema. Sinabi ni Chen Bai sa sarili. Panel ng misyon. Ang panel ng misyon ng sistema sa harap niya ay nagpakita, ang huling puhunan, 3S. Pagpapakilala sa misyon, kung nais mong matanggap ang pinakamahalagang puhunan mula sa pinakamatalino at pinakadakilang goblin at Diyos ng Kalakalan. Siyempre kailangan mong magpakita ng sapat na tunay na impormasyon. Ang talento ay isang hakbang lamang. Ang kakayahan ang puhunan. Sa sandaling ito, nagpatuloy ang isang panel ng sistema na magpakita ng impormasyon tungkol sa layunin ng misyon. Layunin ng misyon, maghanap ng isang kopya ng espesyal na lihim na kaharian sa Jiangcheng University. Talunin ang nilalang na interesado si Li Do at kunin ang isang bahagi ng katawan nito. Ibigay ito kay Li Do. Gantimpala ng misyon, ang nilalaman at karapatan sa interpretasyon ng gantimpala ay pag-aari ng Goblin at ng Diyos ng Kalakalan na si Li Do. Pagkabasa, nag-isip siyang mabuti. Ang karapatan sa interpretasyon ay pag-aari ni Li Do. Hindi katakatakang siya ang Diyos ng Kalakalan. May kaunting kasamaan sa mga mata ni Chen Bai. Kumunat ang kanyang mga kilay. Nag-isip, ang mga chismis tungkol sa kanya sa nakaraang buhay ay napakaganda. Kung makukumpleto ko ng mahusay ang misyon, siguro ay hindi niya ako pababayaan. No, pagkatapos ay ipinatong niya ang hintuturo sa baba.
Tumingala sa langit, nagpatuloy sa pag-iisip, ngunit sa maagang yugto ng katapusan ng mundo. Mayroon palang dungeon. Siguro ito ay isang napakatagong dungeon. Hindi ko pa naririnig dati. Malalakas na humakbang palayo ang mga paa ni Chenbai. Nahihirapan siyang tanungin ang sarili. Saan ako magsisimulang maghanap? Jiangcheng University. Sa loob ng gymnasium, maraming gamit tulad ng mga mesa, upuan, cabinet, at gamit ng mga estudyante ang nakatambak sa harap ng pangunahing pinto bilang harang. Maraming tao sa loob, at may isang grupo ng mga tao na nang-aapi sa iba. Isang kuyang may pasa sa mukha, binugbog hanggang sa damyugo ang ilong. Pagkatapos ay itinapon diretso sa lugar ng mga mahihina. Isang malaking lalaki, matipuno, ang nang-aapi dahil malakas siya. Tinapakan niya ang isang kaibigan at mabangis na sinabi, "Ngayon, lahat kayo, habarin ang inyong mga damit. Magtanghal kayo ng isang dula na magpapasaya sa akin at magmakaawa na maging alipin ko." Bilisan nyo, sa likuran ng lalaking ito. Dalawang kasamahan, isang babae, isang lalaki na mukhang napakaangas. Pagkatapos, nagngalit siya ng ngipin, puno ng kasabikan. Nagsalita, "Kung hindi, mamamatay kayong lahat." Bamulong siya ng may paghamak. Nagpatuloy, "Malinaw na ba, mga hamak na unggoy?" Isang kaibigan na sobrang naasar ay sumigaw bilang pagtutol. "Sa panaginip mo lang, aso." Sa likuran, may isa pang kuya na nagsikap umupo. Pareho silang may isang bagay na pareho bagbog sarado. Ang malaking lalaking ito ay naghihintay lamang dito. Kinuyam niya ang dalawang kamao. Nagalit ng husto. Ang kanyang mga mata ay parang kumikislap ng kidlat habang mabangis na nagsasalita. "Dahil gusto ninyong mamatay, pagbibigyan ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Hahayaan ko kayong mamatay ng komportable." Bigla, ang babaeng nakahubad na kasamahan niya ang humawak sa kamay ng lalaking ito at nagsalita. "Tom, sobra ka na." Natigilan ang lalaking ito, lumipat sa galit na mode. Malakas niyang sinampal si Nagi, na nagpatilapon sa babae ng malayo hanggang sa mapilipit ang mukha nito. Sumigaw siya, "Umalis ka, hayop." Katatapos lang, ang pinto ng silid na hinaranggan ng maraming mesa at upuan ay biglang itinulak ng malakas mula sa labas. Na nagpatilapon sa lahat at nagkawasak-wasak. Makapal na alikabok ang kumalat sa lahat ng dako, na ikinagulat ng lahat sa loob ng gymnasium. Ang mga biktima, na parang nasa bingit ng kamatayan, ay nanlaki ang mga mata. Nakatingin sa labas dahil sa pagkagulat. Si Chenbai ito, ang gwapong bida ng ating kwento. Sino pa ba? Nakatayo siyang nakatuntong ang paa sa isang kabinet sa gitna mismo ng pintuan. Pagkatapos ay nagsalita, "Dayuhang barbaro, ikaw ba ang bumugbog sa mga estudyanteng ito?" Ang malaking lalaking ito ay hindi natakot. Matigas pa ring sumagot, "Oo, bakit? Hindi ka sang-ayon." Kumuha ng buwelo si Chenbai. Tumalon paitaas. Ang kanyang kamay ay nagmutate sa isang set ng kuko. Marahan lamang sinabi ni Chenbai ang dalawang salita. "Ikaw pala." Labis na natakot si Tom. Ang kanyang kasamang lalaki ay nagulat din. Isang kalmo ni Chenbai mula itaas pababa. Malamig siyang nag-iwan ng ilang salita. "Kung gayon, mamatay ka na." Hindi pa nakakalaban si Tom nang tamaan siya ng isang kritikal na atake. Natigilan siya, mukhang kaawa-awa. Isang dayuhang estudyante, nang makita ito, ay sumugod. Balak na atakihin si Chenbai mula sa likuran. Ngunit paano naman makakalaban ang mga sisiw na ito sa ating kuyabay? Swish, asterisk. Tumalsik ang sarsa sa himpapawid. Tumalsik ang sarsa maging sa mukha ng babaeng kasamahan nila. Natakot siya, natulala, at natigilan. Ang braso ni Chenbai, na puno ng mapanganib na virus, ay mahigpit na hawak ang ulo ng kasamahan. Walang malay itong nakalutang sa kanyang kamay. Napakalapit ni Chenbai. Tinanong ang lahat, "Mga estudyante dito, mayroon ba sa inyong nag-aaral ng medisina? Kailangan kong maghanap ng isang bagay. Kailangan ko ng tulong mula sa mga estudyanteng pamilyar sa medisina." Ngayon, sa gymnasium ng Jiangcheng University, ang mga mahihinang estudyante ay nailigtas na ni Chenbai. Pagkatapos ng kanyang tanong, habang inaayos ang sarili, sunod-sunod silang sumagot, "Hindi ako. Ako. Sa engineering. Ako naman. Lengguwahe." Pagkatapos, may isang kamay na itinuro sa direksyon ng babaeng nakahubad at natuklasan na siya pala iyon. Naaalala ko, nag-aaral siya ng medisina. Nang makita ito ng babae, hindi maganda ang kanyang tingin. Nang makita ang nag-aalab na apoy ng mahika sa kamay ni Chenbai, agad siyang natakot, nagmakaawa, "Huwag, pakiusap, huwag mo akong patayin. Hindi ako nanakit ng tao." Pagkatapos, ang dayuhang babaeng ito, sa medyo kakaibang posisyon, ay patuloy na nagsalita ng kung ano-ano. "Gusto ko ang mga taga-longbow. Tama, maputi ako at blonde. Tama, napakabuti ko." Lahat ay napansin siya.
ang dayuhang babaeng ito, nang makita ang kanyang kilos na parang tanga. Ang mga lalaki ay tumawa ng malakas. Haha, tanging isang babaeng may itim na buhok ang naawa sa kanya at hindi tumawa. Lumuhad ang dayuhang babae at maingat na nagmakaawa. Patawarin mo ako, kahit ano gagawin ko. Naunang lumapit ang babaeng may itim na buhok at nagsalita para sa kanya ng ilang salita. Talagang wala siyang ginawa, tanging yung dalawa lang sa kabila. Nang makita ang lahat ng ito, sapat na para maintindihan ni Chenbai. Seryoso ang mukha, malamig na sumagot, alam ko na. Matapos maayos ang lahat, lumabas sila sa gymnasium. Tumingin si Chenbai sa dayuhang babae at sinabi sa lahat ng natitira. Siya ang may iwan. Kayo, pwede na kayong umalis. Narinig ito. Nagulat siya. Medyo hindi inaasahan. Pagkatapos ay nagdagdag pa si Chenbai sa harap ng karamihan. Paglabas ninyo, sundan ninyo ang mga bangkay ng zombie. Pagkatapos ay pumunta sa lugar ng villa sa Dongshan. Jiang Cheng, sabihin ninyo sa kanila ang pangalan ni Chenbai. Ang mga tao doon ay tutulong sa inyo. Isang kuya ang nagsalita, nagtanong, aalis na tayo ngayon, sa loob ng paaralan, kahit saan may zombie. Katabi niya, isang kaibigang nakapink ang nagsabi rin. Napakalayo ng Dongshan Villa area. Ang babaeng may itim na buhok ay nautol. Ito, halos lahat ay nag-aalala. May kailangang asikasuhin si Chenbai kaya hindi niya sila magagabayan. Sinubukan niyang sabihin para mabawasan ang pag-aalala ng lahat. Ang mga zombie sa daan papunta rito. Halos nalinis ko na. Huwag kayong mag-alala. Kung makakaligtas kayo, maaari kayong maging evolver. Ang nais iparating ni Chenbai ay kailangan nilang maging malakas sa sarili para makaligtas ng matagal. Pagkatapos ay malamig na pinaalalahanan sila. Noon, hindi tayo nang ahas na harapin ang mga zombie. Kapag nag-evolve na sila ng malawakan, wala na kayong ibang patutunguhan kundi kamatayan. Nang marinig ito ng lahat, bawat isa ay natigilan. Sa totoo lang, sa sandaling ito, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa buhay at lakas. Masayang lumapit ang babaeng may itim na buhok kay Chenbai at masiglang sinabi sa kanya. Naiintindihan ko na. Salamat. Aalis na kami. Nang makita ng dayuhang babae na umaalis na ang lahat, nabagabag din ang kanyang kalooban. Lumapit siya kay Chenbai at nagtanong. Pwede ba akong sumama sa kanila? Bakit mo ako pinaiwan dito? Tahimik si Chenbai nang nakakatakot. Matagal, biglang nataranta ang babaeng ito. Pagkatapos ay namula ang parehong pisngi. Hindi malaman kung ano ang iniisip niya. Ngunit mukhang nahihiya siya. Nagtanong siya sa sarili. Hindi kaya. Pagkatapos ay kusang lumapit kay Chenbai muna. Pagkatapos ay mayabang na sinabi ang iniisip niya. Alam ko na, ang mga estudyante ng Longbo ay gusto ang mga magagandang dayuhang babae. Ganoon ka rin. Kaya mo ako pinaiwan. Pagkatapos ay masigasig siyang nagdagdag. Hindi mo kailangang gumamit ng dahas. Pumapayag ako. Nang marinig ang bahaging ito, may naramdamang mali si Chenbai. Mabilis siyang sumagot ng prangka. Ha, hindi ako interesado sa mga tulad ninyo. Hindi mo ba naaalala na sinabi kong kailangan ko ng taong magdadala sa akin sa paaralan ng medisina para kumuha ng gamit? Nakatanggap ng malaking kahihiyan ang dayuhang babaeng ito. Pagkatapos ay namula ulit ang buong mukha niya at nahihiyang nagsabi ng ilang salita. Paumanhin, noong mga oras na iyon. Nataranta ako, hindi ko narinig ng malinaw. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pag-iisip ng labis. Iniisip niya na gusto ni Chenbai na mapag-isa sila para gumawa ng masamang bagay. Sumisigaw. Ngunit, hindi mo ako pwedeng abusuhin. Sumimangot si Chenbai. Susunod ay ang direktang pagpapakita na birhen pa siya. Sa mapagkunwaring paraan, nag-aalalang sinabi ng babaeng kanluranin. Hindi ako ganoong klaseng tao. Walang sino man ang nakahawak sa akin. Pwede kong patunayan. Ngumiti lamang si Chenbai ng bahagya at sinabi. Sige. Sa Jiangcheng University, gymnasium, dahil punit-punit ang pantalon. Itinali ng dayuhang babaeng ito ang isang jacket para takpan. Habang naglalakad, humihinga siya ng malakas at nagrereklamo. Hoy, pagod na ako. Hindi ko na kayang maglakad. Pwede bang magpahinga muna tayo? Casual lamang si Chenbai. Nakapikit siyang naglakad at hindi pinansin. Matigas na sinabi, hindi pwede. Habang sinusubukang higpitan ang pagkakatali ng jacket. Ipinulupot ni Chenbai ang braso sa baywang ng magandang babae at nagsalita. Kailangan nating umalis. Itinulak ni Chenbai ang katawan ng magandang babaeng ito. Humarurot sa mataas na bilis, na nagpahulog sa jacket palabas. Natarantang sumigaw siya. Ang damit ko. Sa isang iglap, nakarating na sila sa gusali ng pananaliksik ng Akademya ng Medisina. Ang eksena kanina, akala mo ay nawala na ang jacket. Mabuti na lang nasalo ito ng babaeng ito gamit ang daliri ng paa. Pagdating sa lugar, habang itinatali itong muli, nahihiya siyang nagreklamo.
Hoy, sobra ka naman. Kung hindi ko ginamit ang paa ko, nahulog na ang damit ko. Ngayon, wala nang pakialam si Chenbei. Tumingin siya sa unahan at nagtanong. Ito ba ang gusali ng pananaliksik? Sumulyap ang dayuhang babae. Tumingin at sumagot. Oo, nasa ikatlong palapag. Tanging mga propesor lamang ang makakapasok sa laboratorio. Sabi nila, maraming mga specimen at impormasyon tungkol sa bakterya at virus sa loob. Maya-maya, maingat siyang nagtago sa likod ni Chenbei. Nagpatuloy sa pagsasalita. Bukod dito, ang daan pababa sa ilalim ng lupa ay hindi garahe kundi isang crematorium. Kung pag-uusapan ng pinakamisteryosong lugar, ito lang ang naiisip ko. Mabilis na sumagot si Chenbei. Alam ko na, sumunod ka sa akin. Nakarating sa laboratorio ng medisina. Dito, maraming mga sample ng test tube na naglalaman ng iba't ibang kulay na likido at malalaking makinarya at kagamitan na napaka-moderno. Sa partikular, ito ang silid ng pananaliksik sa virus ng Jiangcheng University. Pagpasok pa lang sa pinto, may nakakuha na ng atensyon ni Chenbei. Tiningnan niya ito at puno ng kasabikan. Nagbulalas. Hindi ko inaasahan na ang lugar na ito pala ay isang kayamanan. Mabilis na iniabot ni Chenbei ang kamay. Sinisip-sip ang mga sample ng virus sa mga test tube. Sa likuran niya, napakaraming mga panel ng abiso mula sa sistema. Abiso, unang beses na makuha ang mutated influenza D virus, sensitibo sa temperatura. Nakuha ang virus points X5. Abiso, natanggap ang influenza B virus. Natanggap ang virus points X0.3. Abiso, natanggap ang influenza A virus. Natanggap ang virus points X0.7. Abiso, natanggap ang mga antigenic variant ng influenza A virus. Natanggap ang virus points X5. Interesadong sinabi ni Chenbei. Ang daming flu virus dito, tama nga naman. Total paaralan ito. Sa huli, ang pinagsama-samang panel ng abiso mula sa sistema. Abiso, nakakolekta ng sapat na flu virus upang i-upgrade ang influenza sa isang kasanayan. Nangangailangan ng kaunting puntos. Pagkabasa ng impormasyong ito, kitang-kita ang interes sa kanyang mga mata. I-upgrade ang trangkaso sa isang kasanayan. Kung gayon, subukan natin. Agad na lumitaw ang isang bagong panel ng abiso. Abiso, matagumpay ang pag-upgrade. Sa ibaba ay ang panel ng pagsusuri. Natanggap ang kasanayan, influenza sickness. Influenza sickness, trangkaso, maaaring magpakawala ng flu virus. Nakakahawa sa mga target sa loob ng saklaw. Lahat ng katangian ng nahawa ang target ay mababawasan at sasamahan ng negatibong estado, pagbahing maaaring makagambala sa lahat ng aktibidad. Ang pagpuntirya at pagbaril pagkatapos ma-activate, ang mga epekto ng kasanayang ito ay nakasalalay sa anyo at lahi ng target. Nang malaman ng bago at praktikal na impormasyong ito, natuwa si Chenbei. Nag-isip siya, magaling, malakas talaga. Ang pagbahing na ito ay talagang mahusay. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa malalim na pag-iisip. Ayon sa sistema ng talento noon, hindi ko masyadong pinansin ang mga virus na umiiral sa katotohanan. Mukhang sa hinaharap, kailangan kong bigyang pansin ang pag-upgrade. Tumingala siya na may mga matang puno ng pag-asa sa mahiwagang talento. Lubos na nagpahayag ng damdamin. Ang 3S rank na talento, talagang nakakatakot. Naalala niya si Lido. Pagkatapos ay nag-isip, may natitira pa akong kaunting puntos ng pagsubok. Ang Diyos ng kalakalan, hindi simple. Una sa lahat, gamitin ko muna lahat para mapataas ang lakas. Buksan ang skill tree ng Blacklight virus. Pagala-gala matapos sumipsip ng ilang sample ng virus. Nag-isip siya tungkol sa dalawang kasanayang nakuha mula sa pagbubukas ng Blacklight virus. Na-unlock ang pag-upgrade ng pasibong kasanayan, wall crawling, maaaring kumapit ng mahigpit sa anumang ibabaw sa pamamagitan ng Blacklight virus. Kasabay nito, ang pakiramdam ng balanse at direksyon ay lubos na napabuti. Na-unlock ang pag-upgrade ng pasibong kasanayan, combat focus. Ang konsentrasyon ay lubos na nagpapalakas ng dynamic na paningin at mga reflex. Nadodoble ang kakayahang kontrolin ang lahat ng kalamnan sa katawan. Kinuyam ni Chenbei ang kamao at nag-concentrate. Gumalaw ang mga kalamnan ni Chenbei. Nanginginig ang braso. Dahan-daang inilapit ang braso sa pader. Nagduda si Chenbei sa sarili. Lahat ng kalamnan, itinulak lamang ng hindi gaanong malakas. Ngunit ang buong malaking pader ay nagkabitak-bitak sa maraming maliliit na piraso. Nasaksihan ito ng dayuhang babae at hindi makapaniwala. Itinakip niya ang kamay sa bibig. Dati na siyang sobrang nag-iisip. Ngayon ay lalo pang natakot kay Chenbei. Mahigpit niyang tinakpan ng bibig upang hindi makalikha ng ingay. Natarantang nag-isip siya. Ang pagyanig kanina, siya ba ang may gawa noon? Mabuti na lang hindi niya ginamit ang skill na ito kanina. Kung hindi,
Durog na ang mga buto ko. Si Chenbei naman ay nakatuon lamang sa lakas ng sarili. Tila nakalimutan niya na ang lahat sa paligid. Sa kanyang isip ngayon, nag-iisip siya. Kaya pala, kung makokontrol ang mga kalamnan, hindi pa kasama ang mga pag-atake sa napakaikling distansya, kahit isang hibla ng buhok lang. Maaari pa ring maglabas ng buong lakas. Ang mga babae talaga, ang gugulo. Tapos na ang kanyang misyon. Lumingon si Chenbei. Nakita ang dayuhang babae na may maraming kakaibang kilos. Tinanong, bakit ka namumula? Hinawakan niya ang pisngi niya at nahihiyang sumagot. Wala lang. Gustong pumunta ni Chenbei sa ibang lugar. Sinabi niya, wala rito ang hinahanap ko. Pumunta tayo sa lugar ng anatomy teacher, crematorium, tingnan natin. Maya-maya, nasa ilalim na sila ng lupa ng Virus Institute ang silid-imbakan ng mga guro sa anatomaya. Nakita ng dayuhang babae na medyo madilim ang lugar. Nagsalita, Shen, walang kuryente rito. Ang dilim. Habang naglalakad sa unahan, bigla siyang huminto dahil may lumitaw. Natigilan si Chenbei. Teka, parang mayroon dito. Dahil sa pagiging clumsy, nabangga ng dayuhang babae ang likod niya gamit ang dalawang pomelo, euphemism for breasts. Napasigaw. Oh, isang silid ang lumitaw sa harap. Sa itaas ay isang pulang karatula ng pangalan ng silid. Tuwang-tuwa si Chenbei. Sumigaw. Oh, ito na nga ang lugar. Bumukas ang pinto. Naghanda silang dalawa na pumasok. Ang karatula ng silid ay nagsasabing, Incineration Room. Itinulak ni Chenbei ang dalawang pinto gamit ang dalawang kamay. Natakot siyang mapahamak ang babae kaya sinabi niya, maghintay ka rito. Ngunit mas natakot ang dayuhang babae na mapag-isa. Palingga-lingga siyang tumingin sa paligid at sumagot. Shen, natatakot ako. Lumapit ang mga yapak ni Chenbei sa bilog na may maraming apoy sa paligid, isang bilog na parang anteng-anteng o magic circle. Lumitaw ang panel ng abiso ng sistema. Paalala, kumpirmahin mo bang papasok ka sa Cold Incinerator Dungeon? Kinakailangang antas, 5 hanggang 10. Hindi na nag-isip pa. Iniabot ni Chenbei ang kamay sa gitna ng nagniningas na pulang bilog at kalmadong sinabi. Tanggapin, kalahating oras ang lumipas. Lumitaw ang panel ng abiso mula sa sistema. Napasok mo na ang espesyal na dungeon. Ang matagumpay na paglilinis ng Cold Incinerator ay maaaring gawin itong permanente. Kung hindi mo malalampasan ang antas sa loob ng 2 araw, ang piitang ito ay maglalaho ng permanente. Pagpasok sa loob ay isang madilim at malamig na lugar. Sa harap ni Chenbei ay isang malaking incinerator na konektado sa isang malaking simenea na diretso pataas. Sa likuran nito ay mga kama sa ospital na may mga bangkay na nakahiga, lahat ay nakatakip ng buo hanggang ulo. Napansin ni Chenbei ang pagiging lihim nito. Humanga, hindi katakatakang hindi ko pa naririnig ang lugar na ito. Nang maamoy ang tao, ang mga bangkay na nakahiga sa kumot ay kusang bumangon at inalis ang puting kumot. Handa na si Chenbei sa laban. Aktibo na ang kanyang virus na mahika at sinabi, heto na sila. Bumangon ang 2 zombie. Isang tumalon ng mataas, nag-mutate ito na may maraming binti at 2 kamay na kamakaway. Sumusugod na parang gutom na demonyo. Ang nasa lupa ay inihagis ang puting kumot. Nag-aalarma sa iba pang nakakatakot na halimaw na nagsisimulang umahan. Ang zombie na may maraming binti, kumapit ito sa kisame. Mukhang gagamba, at ang gagambang ito ay hubad. Sa ibaba ng sahig, may isa pang mahaba na mahigit 2 metro. Gumagapang ito na parang bayawak. Dahan-daang papalapit sa paanan ni Chenbei. Nagngalit ang ngipin ni Chenbei. Nahihirapan. At inobserbahan ang sitwasyon. Swish, asterisk. Isang kalmo mula sa skill ni Chenbei. Gamit ang isang kalmo mula sa kanang braso. Madaling natalo ni Chenbei ang gumagapang na zombie sa sahig habang sumusugod ito. Lumitaw ang abiso ng sistema. Pinatay ang Resurrected Anatomy Teacher, Level 5. Natanggap ang 400 puntos ng karanasan. Tumingala siya sa malagagambang zombie na nakasabit sa kisame. Bamuka ito ng malaki ang bibig at naglalabas ng alon ng berdeng mahika. Nasa isang napakasindak na posisyon ito. Mula sa maliit nitong bibig, nagpakawala ito ng paikat na alon ng mahika na bumaril pababa patungo kay Chenbei. Sa paligid, malakas ang hangin na parang bagyo. Mabilis na umiwas si Chenbei sa isang tabi. Tumingala si Chenbei dito at napagtanto. Kaya pala hindi sila sabay-sabay sumugod. May ganito pala siyang kakayahan. Ngunit pagkatapos, kumuha siya ng buwelo, lumipad paitaas, at marahang sinabi, medyo matagal ang simula mo. Ha? Iwinasiwas ni Chenbei ang suntok mula sa kaliwang kamay na nag-aalab sa lilang mahika. Sumugod sa zombie. Tinitigan niya ito ng matatalim na mata. Ulong. Mamatay ka na. Lumipad siya diretso pataas. Nagpakawala ng isang napakalakas na suntok sa mahinang bahagi ng malagagambang zombie.
Napipiit ito sa kisame. Sumisigaw sa sakit. Maya-maya, lumitaw ang panel ng sistema. Pinatay ang Assembled Spiderling, Level 7. Natanggap ang 1,000 puntos ng karanasan. Lumapag si Chenbai. Itinukod niya ang kamay. Sumulyap sa malagagambang zombie na kasabay ding bumagsak. Nasira ang ilang paa nito. Nakatingala sa langit. Sinabi niya, hindi katakatakang espesyal na dungeon. Mataas talaga ang karanasan. Ang kaguluhang ito ay nagpagising sa mga zombie sa mga kama. Isa-isang bumangon ang mas marami pang nilalang. Naghanda, ang gumagapang sa kisame, mayroon pang mga nasa loob ng malaking incinerator. Kumakalampag ng malakas. Mas mahirap ang laro, mas gusto ni Chenbai. Ngumiti siya ng may interes. Sumigaw, hali kayo, mas marami, mas maganda. Madaling nahulaan ang resulta. 2 panel ng sistema ang lumitaw, natanggap ang 400 puntos ng karanasan. Natanggap ang 1,000 puntos ng karanasan. Sunod-sunod ang mga suntok, sipa, at tadyak ni Chenbai sa bawat zombie. Kasabay nito, patuloy na nag-aabiso ang sistema ng natanggap na puntos ng karanasan, 1,400, 200. Patuloy na ganito, masigasig siyang lumaban hanggang sa mga huling sandali. 1 oras ang lumipas. Lahat sila ay bagsak sa kamay ni Chenbai. Ang mga zombie ay nakahandusay sa sahig. Makapal ang alikabok, lumitaw ang abiso ng sistema. Pagkatapos ng matinding labanan, umakyat ng antas si Chenbai. Paalala ng sistema, umakyat ka na ng antas. Kasalukuyang antas, antas mo. Natanggap mo ang 2 libreng puntos ng katangian. Sa loob ng incinerator sa harap ni Chenbai, may ingay ng pagkalampag sa pinto, pag-ungol, at pagkalabog. Dahan-daang lumapit si Chenbai. Casual siyang nagsalita, patay na lahat ng alipores mo. Bakit hindi ka pa lumalabas? O gusto mong tulungan na kita? Sakto nang kikilos na sana siya. Isang malakas na pagsabog ang nagmula sa incinerator. Itinalsik nito ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Chenbai. Nagdepensa. Puno ng pagdududa sa harapan. Mula sa loob ng malaking incinerator. Gumapang palabas ang isang malagkit, mabigat, at lilang masa na marumi. Mayroon itong mga mata at ilong. Gumagalaw na parang uod. Medyo nagulat din si Chenbai. Nag-isip, paano nangyari to? Bakit ang tumpok ng laman na ito? Bakit pakiramdam ko ay mapanganib? Siguro kailangan kong patayin ito habang hindi pa ito nagtatransform. Habang nag-iingat siya, ang malagkit na halimaw na ito ay nagkaroon na ng mga paa at gumapang palabas sa may hagdanan. Mabilis na kumilos si Chenbai. Ginamit niya ang kanyang mahika. Sumugod siya upang tamaan ito. Ngunit kahanga-hanga, mabilis na nagpalabas ng isang malaki at matibay na braso ang halimaw na ito. Madaling nasangga ang atake. Nagbuga siya ng isang ulap ng lilang virus. Ito ang na-evolve na flu virus. Ang ulap ng virus na ito ay unti-unting kumalat patungo sa bibig ng halimaw. Mula sa isang gumagalaw na tumpok ng laman. Halos nag-mutate ito at nagkaroon ng mga braso at binti upang tumayo. Lumitaw ang panel ng sistema, hindi epektibo ang kasanayan sa target. Ang tumpok ng laman kanina ay mas malaki na ngayon. Iwinasiwas nito ang kamay ng isang beses. Napakalakas ng puwersa. Tanging isang guhit ng pulang apoy ang makikita. Tumalsik si Chenbai. Bumagsak sa lupa. Isang malakas na pagyanig. Tumalsik ang alikabok, dahil sa lakas ng pagbagsak sa sahig. Tiniis ni Chenbai ang sakit mula sa mga guho. Napangiwi siya. Umismed. Tila ito ay isang mahirap na hamon para sa ating bida. Ang malagkit na halimaw ngayon ay matagumpay na nag-evolve sa isang malaki at matipunong katawan. Ang ulo nito ay kalbo. At ang 2 mukha ay kamukhang kamukha ng langaw. Nag-aalab na pulang aura ang pumapalibot sa matigas nitong balat. Tinatawag itong biological monster. Hindi naghintay ang biological monster. Tumakbo ito ng napakabilis. Binuksan ang malaking bibig. Sumugod patungo kay Chenbai. Sumirit ito ng mahabang tunog. Nakatugon din agad si Chenbai. Tumalon siya ng mataas at umiwas sa atake. Pagkatapos, kasabay nito, lumapit siya rito at tinusok ito ng isang kalmo. Ang puwersa mula sa kanilang dalawa ay kumalat. Sumire sa paligid. Tinamaan ang biological monster sa ulo. Pagkatapos ay umikot si Chenbai. Matagumpay na naiwasan ito. Nagbago ng posisyon si Chenbai. Mula sa likuran ng halimaw. Dumausdos siya gamit ang 2 paa. Nagdepensa. Ligtas na lumapag. Sa harap ng isang mahirap na kalaban. Tumingala si Chenbai na may interesadong ekspresyon. Mula nang muling isilang ako. Wala pang bagay na nakapagpalabas ng buong lakas ko. Ilang araw pa. Kakalawangin na ang mga kamay at paa ko. Habang nagko-concentrate, bumulong si Chenbai. Determinado na siyang sakupin ito. Nagbulong siya sa sarili. Kailangan kong gamitin ka para mag-init. 1 oras ang lumipas. Medyo matindi ang labanan.
Sapat pa ang lakas ng halimaw para lumaban. Iwinasiwas ni Chen Bai ang isang malakas na sipa sa balikat nito. Nasugatan ang halimaw, ngunit agad itong gumaling at muling nabuo ng napakabilis. Kahit gaano pa karaming atake, walang epekto. Pawisan na ang mukha ni Chen Bai. Tinitigin niya ng masama ang biological monster at napagtanto. Interesante, walang hanggang pagbabagong buhay. Ngayon lamang niya inilabas ang kanyang kayamanan ng orasan ng panahon. Walang tigil itong umiikot pabalik. Naglabas ito ng mga berdeng liwanag na parang jade.